Nasaan si Christina? Sino ang kumuha sa kanya? Ito ang mga katanungan ng mga taong nagmamahal kay Christina Marie Williams nang ito ay maglaho na parang bula. Napakahirap tanggapin, lalong-lalo na para sa pamilya Williams, na si Christina ay hindi na nila makikitang dumalo sa prom, makapagtapos ng pag-aaral, maging matagumpay sa napiling propesyon, magpakasal sa kanyang Prince Charming at bumuo ng kanyang sariling pamilya. Lahat ng pinangarap ng mga magulang ni Christina para sa kanya ay hindi na kailanman matutupad dahil sa kasamaan ng isang nilalang. Ano nga ba ang nangyari kay Christina Marie Williams? Alamin dito sa Tambayan, Usaping Krimen at Kakaibang Indibidwal. Si Christina Marie Williams ay ipinanganak noong May 1, 1985 sa Okinawa Prefecture, Japan. Siya ay inilarawang close to a perfect daughter ng kanyang amang nagtatrabaho sa United States Navy na si Michael Williams at ng kanyang Pilipinang ina na si Alice Williams. Ang pamilya Williams ay nakatira sa Yokosuka Naval Base sa Japan bago lumipat sa Seaside, California, United States dahil sa military career ni Michael. Ang Seaside ay isang syudad ng Monterey County, California, United States na may populasyon na humigit kumulang 32,000 katao. Sa edad na 13 years old, ang hilig ni Christina ay musika at mga hayop. Kagaya ng karamihan sa mga kabataan noong taong 1998, ang kanyang paboritong mga musikero ay sina Mariah Carey, Janet Jackson, Spice Girls, Celine Dion at Ace of Base. June 12, 1998, nang magpaalam si Christina, isang estudyante ng Fitch Middle School sa kanyang ina na si Alice, na maglakad sa kanilang neighborhood sa Fort Ord Military Base. Masayang umalis si Christina sa kanilang bahay ng 7:30 p.m. kasama si Greg, ang kanyang collie mixed breed na aso na natanggap niya bilang regalo sa kanyang kaarawan. Nang lumampas siya sa inaasahang oras ng kanyang pag-uwi galing sa paglalakad, si Alice ay nagsimulang mag-alala. Makalipas ang 45 minutes mula nang umalis si Christina, ay nakita ng mag-asawang Williams na mag-isang naglalakad sa kalsada ang kanilang aso na si Greg na nakatali pa, pero hindi nito kasama si Christina. Si Christina ay hindi na nakauwi noong araw na iyon at hindi na kailanman masisilayan ng pamilya Williams. Agad-agad na iniulat ni na Michael at Alice Williams sa pulisya ang pagkawala ng kanilang 13 years old na anak na si Christina Marie Williams. Kinabukasan, June 13, 1998, pinangunahan ng FBI ang investigasyon at paghahanap sa nawawalang bata. Gumawa sila ng tipline kung saan pwedeng tumawag upang magulat o magsumbong ng mga detalyeng makakatulong sa investigasyon. June 15, 1998, isang jogger ang nagulat sa kanilang tanggapan na siya ay nakatanggap ng pag-atake gamit ang agresibong pananalita galing sa dalawang estrangherong lalaki malapit sa oras at lugar kung saan huling nakita si Christina. Inilarawan ng testigo ang kanilang deskripsyon at sinabing nakasakay ang dalawang lalaki sa isang Ford Granada. Sinabi din ng isa pang saksi noong June 19, 1998 na nakita niya di umano ang takot na bata na kahawig ni Christina sa loob ng sasakyan kasama ang dalawang lalaki. Ang ulat ng mga testigo ay nagbigay pag-asa sa FBI, subalit hindi nila mahanap ang dalawang lalaki batay sa mga deskripsyon na naibigay. Ang mga sketch ng dalawang suspetsado ay ipinakalat, ngunit ito'y hindi nakatulong sa pagtukoy ng kanilang tunay na identifikasyon. Ang kaso ni Christina Marie Williams ay pumukaw sa atensyon ng national media. Ang pop singer na si Mariah Carey ay nakiusap sa publiko na makipag-ugnayan sa FBI ang sinumang may impormasyon tungkol sa pagkawala ni Christina. Nagpalabas din ng kanilang bersyon ang American actor na si Clint Eastwood.
at ang Baseball Hall of Famer na si Reggie Jackson. Humigit kumulang 70 katao ang tumulong sa paghahanap kay Christina. Nagsanib puwersa ang mga kinatawan ng sheriff, US Army, Navy, Air Force at Marine. Ginalugan nila ang buong 10,000 na ektarya ng military base na nakapaa at nakasakay sa kabayo. Ngunit si Christina ay hindi pa rin nila makita. 7 buwan pagkatapos mawala si Christina, noong January 12, 1999, ay may natagpuang kalansay sa Imjin Road na may layong 3 miles o 4.8 kilometer mula sa bahay ng pamilya Williams. Ang labi ay nadiskubre malapit sa isang oak tree at nakatago sa ilalim ng nagkukumpulang sanga. Ang lugar kung saan ito natagpuan ng isang botanist ng University of California ay di umano'y dati nang nasuyod, ngunit walang katawan ang nakita. May aligasyon na ang labi ay inilagay doon pagkatapos masuyod ang lugar. Nahirapan ng FBI na kilalanin ang identifikasyon ng bangkay. Ang labi, kasama ang buhok at mga damit na natagpuan sa crime scene, ay ipinadala sa opisina ng coroner sa Monterey County. Gamit ang dental records, ang mga buto ay positibong kinilala na si Christina Marie Williams. Sa mga araw na nawawala si Christina, pinanhawakan ng kanyang ina na si Alice ang paniniwalang ang kanyang anak ay buhay pa at may nagtatago o nag-aalaga sa kanya. Ngunit ang pag-asang ito ay nadurog nang makatanggap ang pamilya Williams ng napakasamang balita noong January 14, 1999 sa 47th birthday ni Alice. Napag-alaman nila mula sa investigador at Navy chaplain na natagpuan na ang labi ni Christina. Pero sino nga ba ang dumukot at pumaslang kay Christina Marie Williams? Hindi naging madali ang paghahanap at pag-uusig sa taong may sala. Ang kaso ni Christina ay ipinalabas sa America's Most Wanted. Noong taong 2006, ang bukas pa ring kaso ay itinampok sa palabas ng CNN na Anderson Cooper 360 Degrees. Nangako din ang FBI ng $100,000 na gantimpala sa sino mang makakatulong sa pagtukoy at pag-aresto sa dumukot at pumatay kay Christina. Sa kabila ng pagsusumikap at inila ang oras ng FBI agents at lokal na pulisya sa pagtukoy at paghahanap sa salarin, hindi naging madali ang pagkamit ng hustisya para sa kaso ni Christina. Sa napakahabang panahon, walang inaresto at ang kaso ay naging isa sa pinakamalaking unsolved murder cases sa kasaysayan ng Monterey County. Noong August 6, 2016, ang mga ebidensya na nalikom na may kinalaman sa kaso ni Christina Marie Williams ay muling kinuha at sinuri ng California Department of Justice Crime Laboratory. Sa kanilang pagsusuri ay nakakuha sila ng sperm cells sa underwear ni Christina at ang DNA ay kinumpirmang tumugma kay Charles Holyfield. Si Charles Holyfield ay noon pa'y pinaghinalaan ng FBI sapagkat siya ay nahatulan at napatunayang isang sex offender. Si Charles ay nahuli ng 2 beses sa pagpasok ng walang pahintulot sa mga restricted areas ng Fort Ord noong taong 1997. Siya ay paulit-ulit na ipinatawag at in-interview ng FBI tungkol sa kaso ni Christina, ngunit itinanggi ni Charles ang kanyang kaugnayan sa pagdukot at pagpatay sa bata. Maraming testigo ang nagsabing napakapamilyar ni Charles sa Fort Ord. Isa sa mga dating kasintahan ni Charles ay nagsabing alam na alam niya ang lokasyon kung saan nadiskubre ang buto ni Christina. Ayon sa kanya, minsan ay binantaan siya ni Charles na papatayin habang nagmamaneho sa kalsada ng Imjin. Nakipag-ugnayan ang FBI noong July 1998 sa ina ni Lisa Johnson, ang nobya ni Charles, at ito ay nagbigay ng alibay para sa kanya.
Ito ay ipinagtibay at sinuportahan din ni Lisa noong panahong iyon. Ayon sa kanya, kasama nila si Charles buong gabi na naganap ang krimen. Ngunit ang alibay ay binawi ni Lisa noong 2011 at inaming sinabi lamang niya yon dahil sa takot kay Charles. Binantaan di umano siya ng dating nobyo na papatayin. Ngunit dahil sa wala silang sapat na ebidensya laban kay Charles noong panahong iyon, hindi pa rin nila ito makasuhan. 20 taon ang hinintay ng pamilya Williams bago mabigyan ng hustisya ang walang awang pagpaslang kay Christina Marie Williams. Noong April 6, 2017, si Charles Holyfield ay pormal na kinasuhan. Ang DNA ng sperm cell na nakuha sa suot na underwear ni Christina ay naging daan upang ito ay maisakatuparan. Nang ginanap ang paglilitis, si Charles Holyfield, 59 years old, ay nakakulong sa Correctional Training Facility sa Soledad dahil sa attempted kidnapping at pagbabanta sa isang babae noong September 1998 at panggagahasa sa 2 dalagang babae noong 1979 at 1983. Ang 2 biktima na inatake, sinakal at ginahasa ni Charles ay buong tapang na tumistigo at isinalaysay ang karumal-dumal nilang sinapit sa paglilitis ng pagpatay kay Christina Marie Williams. Ang death penalty trial para kay Charles Holyfield ay unang itinakda noong October 2019, ngunit ito ay naantala. Noong December 2019, si Charles ay sumang-ayon na talikuran ang kanyang karapatang litisin ng hurado upang maalis ang posibilidad na siya ay makatanggap ng parusang kamatayan. Ito ay pagkatapos konsultahin ng District Attorney's Office ang pamilya Williams na nagpahayag ng kanilang kagustuhang isarado at tapusin na ang paghahatol para sa kaso ng kanilang pinakamamahal na anak. Tinalikuran din ni Charles Holyfield ang karapatang umapila sa pagkakataong siya ay mapatunayang may sala ng hukuman. Noong March 2020, hinatulan ni Judge Pamela Butler si Charles Holyfield ng guilty sa pagdukot, panggagahasa at first-degree murder kay Christina Marie Williams. Siya ay sinentensyahan ng pagkakakulong habang siya ay nabubuhay na walang posibilidad ng parole o pagkakalaya na may kondisyon. Tinanong ng judge si Charles Holyfield kung nais niyang magsalita. Umiling lamang ito at sinabing hindi. Sa kasalukuyan ay may makikitang plaka sa seaside kung saan natagpuan ang labi ni Christina Marie Williams. Nakasaad dito, "A gift from God. Christina will always be remembered as a loving daughter to her parents and a compassionate sister to our community. May each of us do everything possible to prevent this from happening to any of our children ever again." Bago ko tapusin ang videong ito, ay nais ko pong magpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ni Christina Marie Williams.